Kaya naman pala, ganun po sinasabi ni Pangulong Junior nung Friday. Oh, ano sabi niya? Di ba, with all due respect, nag-correct pa nga ako. Sabi ko, para may kulang po yata, Mr. President, sa inyo pong statement nung pong Friday. Kasi, sabi niya, doon sa kanya pong statement, November 21, ito ay tungkol sa mga impormasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Saldico. Sabi ko, sir, baka may kulang na word. Hindi pala ganoon. Yun ang sinasabi nila. Oo. Kasi nga, yun po ang statement doon sa panayam. Doon sa panayam, yun pong sinasabi. Kaya nga, ang headline ay, DPWH, ICI recommended filing of plunder and other raps against Romualdez and Co. Oo. Yan na yan. So, parang iisipin natin, talaga bang independent kayo? Kasi sinabi ng Presidente, ginawa nyo kaagad. Parang sa iba, paano naging independent ito? Parang under the instruction of the President. Ganun po ang datingan dito. Ang programang ito ay rated PG. Pilit ginagaya. Patnubay ng magulang ng gaya-gaya ay kailangan. So sa wika ni Commissioner ni Congresswoman De Lima, na ang ICI ay nagsisipag. Sabi niya. Hindi, sa wika niya, ang ICI ay layer lang. Diba? Oo, sila po ay referral commission lang. Oo, referral center. Sila po ay taga-transmit lang. Kasi nga sa kanila pong pinakahuli, na 2-page po na report, sabi mo nga, ito ay hindi mahirap intindihin. They are just transmitting. Actually nga, ang wordings dito, mga kapatid, referral for further investigation. Okay, and then this referral is issued without any finding or conclusion of guilt or liability on the part of former Speaker Romualdez. Kaya nga, ginamit pa ng kampo ito ng dating speaker, di ba? Para ipagtanggol ang kanyang kliyente. Yung sinasabi po ni Chacha, sabi nga ni ma'am, baka daw po hindi pa nababasa. Yung unang report nila, doon klaro kung sino-sino ang mga dapat pong kasuhan. Naando doon yun, nabasa din po natin yan. Doon nga, may mga binabanggit din po mga kapatid na ilang pong mga personalidad na dapat po daw maisama sa further investigation. At meron din po nga sila mga sinasabi, di ba, na mga dapat daw po ay maisama dito po sa kanila pong lookout bulletin. Kaya ang ibang mga taga-Bulacan nagtatanong din ano na nangyari kay 1st District Representative Danny Domingo? Opo, at maging itong sa mayor ngayon ng Giginto na si Boy Cruz Jr. At ilang pa pong mga nababanggit na mga sinasabing umano ay mga proponents. Bukas ang aming programa sa mga taong ito. Di ba, girl? Kasi nga po, marami-rami maliban doon sa mga statement po sa Senado, sa lower house, ng ilang pong mga humarap na testigo, mismo po itong ICI naglabas ng kanila pong ilbo, pero tayo po lang yung nagtatanong kung bakit hindi pa nila naiimbitahan itong mga taong ito. Parang yung Maynard Ngo, girl. Hindi po nila naiimbitahan. Oo nga, nasaan na siya? Yung pong Ulaybar, yung Bersamin, parang wala sa schedule nila. Anyway, so ang ating napag-usapan dito mga kapatid, para lamang po sa ating pong appreciation po, factual hulang naman ito pong ICI, naglabas nga ng kanilang guidelines tungkol daw po sa live streaming, pero mukha pong wala tayong maaasahan dito. Sabi ko nga, ito po'y akin po lang naman At ako'y nagpapasintabi, baka hindi kayo sumasang-ayon, pero ito ho'y akin po lamang sariling opinion. Ngayon, para sa akin, pwede na ho natin tawagin ito na Indifferent Commission for Infrastructure, ICI. Kasi kakaibas talaga sila Hindi independent?
Ayaw mo na nung independent? Gusto mong baguhin, indifferent? Sa akin lang naman ito. No? Kami po humihingi ng panayam, napakatagal na dito po sa ICI na ito. Oo. Kasi nga, sinasabing executive session eh. Yeah, oo. Pag ho sinabi ng resource person na ayaw ko ng live streaming, mukhang agad silang pumapayag. Kasi ngayon, dito po sa kanilang hearing, executive session. Ang tanong namin, anong dahilan nila? Hindi mo rin alam. Hindi po ba? Sorry but nakaka-frustrate no, bilang isang mamamayan na magkaroon po tayo ng ganito na tinaguriang pamandim pong independent commission. Paano namin nalalaman na independent kayo? Hindi namin alam nangyayari sa inyo eh. Paano natin malalaman na patas talaga nagiging investigasyon? Kaya naman pala, ganun po sinasabi ni Pangulong Junior nung Friday. Ano sabi niya? Di ba, with all due respect, nag-correct pa nga ako. Sabi ko, para may kulang po yata, Mr. President, sa inyo pong statement nung pong Friday. Kasi, sabi niya, doon sa kanya pong statement, November 21, ito ay tungkol sa mga impormasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Saldico. Sabi ko, sir, baka may kulang na word. Laban sa dating speaker. Sabi ko nung Friday yan. Kasi ang aga-aga, sinabi niya ito. Nasabi niya, mga kababayan, gusto ko ipaalam sa inyo ng ICI at saka DPWH. Ay nakakuha ng informasyon at ire-refer, ibibigay sa ombudsman para imbestigahan. Aba, opo. Few hours after, nagpunta nga sa ICI. Oo, ito na yun. Ito yung last Friday, breaking news ng halos lahat. Ano ang breaking news? Ito halos lahat last Friday, nitong nakaraang Biyernes, ang mga breaking news nila parang sasampahan na ng plunder, bribery at graft itong sina Zaldico at si dating Speaker Martin Romualdez. Pero nung nabasa natin yung referral, hindi pala ganoon. Yun ang sinasabi nila. Kasi nga, yun po ang statement doon sa panayam. Doon sa panayam, yun pong sinasabi. Kaya nga ang headline ay, DPWH, ICI recommended filing of plunder and other raps against Romualdez and Co. Yan na yan. So, parang iisipin natin, talaga bang independent kayo? Kasi sinabi ng Presidente, ginawa nyo kaagad. Parang sa iba, paano naging independent ito? Parang under the instruction of the President. Ganun po ang datingan dito. Muli po, mawalang galang lang, ha? At bukas po ang aming programa para nga po sa ICI para matanong natin mismo si Chairman Andy Reyes dito po sa mga katanungan na ito. But we sincerely believe sa inyo pong panawagan that the world needs now is not greed, ha? But love. We sincerely understand that and respect it. The world needs now is love, sweet love. But the world also needs answer. Okay, mga kapatid okay, ngayon po, ito na yung kanila pong panuntunan. So, kailan kayo magla-live stream mismo na mapapanood namin? Kailan, kung sakasakali? Wala pang sinasabi. Actually, ngayon may hearing mga kapatid, pero nag-request po yung mga pinatawag for an executive session at pumayag naman po dito ang ICI. Okay, so ang solusyon po dito, kung talaga pong kailangan pa ng layer na ito, no? Kasi may kaisipan po na hindi na kailangan yan. Opo, huwag na tayong umasa dyan. Dagdag lang gastos yan. Daang milyon na naman po gastos dyan. Palakasin nyo, ombudsman tsaka DOJ. Dagdagan nyo ng manpower yan. Dagdagan nyo ng mga totoong investigador dyan. Huwag na tayong gumasta dyan. Pero kung ito ang gusto natin, isang nag-aakmang independent commission, ba't ayaw i-certify as urgent ng Presidente yung panukalat sa pagkakaroon ng isang Independent People's Commission. Nasa Kamara na. Diyan din, tsaka sa Senado, meron ng version doon. Kasi dito rin tayo magkakaalaman. Kasi po baka mapasubong Presidente kung saan aaprubahan niya ito, yung pong appointment dyan ng mga bubuo sa 5 taong komisyon, baka mawalan ka ng control.
Baka sabihin ng mga tagapayo mo, bossing, negative tayo dyan. Baka pag nabuo yan, yari tayo dyan. Baka totoong independent yan. Baka kung sakasakali, ikaw man na mag-a-appoint dyan, pero may pressure ka na mag-appoint ka ng mga tulad nila. Oo, ha? Cielo Magno. O kaya ni Heidi Mendoza. Opo, ha? At ng ilang pa pong mga totoo na independent-minded individuals. Gaya po perhaps nila Attorney Cayosa. Di po ba? Oo, yun po ang question dyan. Kapag binuo yan, baka totoong independent yan at pati ikaw, So wait, mapanagot, ha? aba teka, kung may guni-guning flood control projects, guni-guni rin yung pagiging independent ng ICI? Ikaw Yan ang- po'y tanong lamang. Nagtatanong po kami mga kapatid. Ang sagot, makuha ba natin? Tanungin mo kay Attorney Claire. Oo. Baka sakaling makuha natin sa Executive Director Brian Husaka para masagot itong mga katanungan Yes, natin. ma'am. Para maikumpara yung first referral ng ICI dito sa bagong referral na inilabas po nila kay Martin Romualdez. Kasi hindi lang naman tayo nagsasabi nito. Ilang pahayagan na rin po ang may laman. Yun din ang kanilang napansin na hindi nagrekomenda ng anumang kaso o hindi rin nagbanggit ng kahit isang specific na batas na po pwedeng maisampa for Martin So Romualdez. kumbaga po, na ang mga ang news buto-buto. organizations nung Friday, nung hindi pa nilalabas ng ICI Yan. yung kopya, Oo, yung referral. oo, umasa lang sa salita ng mga nakapanayam na taga-ICI At at kay DPWH. Vince Dizon. Oo. Sec Vince, baka pwede ka namin Diba? makapanayam. Oo. Yun yung, kaya sabi nila, plunder daw ang inirekomenda. Oo. Nung paglabas ngayon kahapon, lahat ng media organization sinabi na mukha pong walang inirekomendang anumang kaso laban kay Romualdez at co. As a matter of fact, naging sangkalan pa ito ng kampo ni Romualdez para ipagtanggol ang kanila pong sarili. Yan po lamang ang usapang totoo sa True FM. Dito tayo sa totoo. Muli, taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Una po sa lahat, sinasabi ng ICI at ni Henry Alcantara na 21 billion pesos daw ang napunta sa akin. Hindi po totoo yun. Wala akong natanggap na ganyang halaga. Ang totoo, mula 2022 hanggang 2025, ang kabuuang pera na dumaan sa akin para ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez ay umabot sa 56 billion pesos at hiwalay pa dyan ang 100 billion pesos insertion ng Pangulo sa 2025 budget. Pati na rin ang 97 billion pesos flood control insertion na inilagay sa NEP ng 2026 national budget. Balikan natin kung paano ito nagsimula. Noong 2022, kakaupo ko pa lang bilang chairman ng House Committee on Appropriations, sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Makalipas ang ilang araw, tumawag sa akin si Yusek Bernardo. Sabi niya, kailangan ng tulong ng Bulacan sa problema nila sa baha. Pinapunta niya sa opisina ko sa Kongreso si DPWH District Engineer Henry Alcantara. Sa naging meeting namin ni Alcantara, siya mismo ang nag-offer kung paano ang hatian sa mga proyekto ng DPWH. 22% para kay Speaker Romualdez, 2% para kay Yusek Bernardo at 1% para sa kanya. Doon po nagsimula ang tinatawag nilang deliveries. Ang sistema po ay ganito. Ang mga tao ni Henry Alcantara ay nakikipag-ugnayan sa mga tao ko na sina Paul Estrada at Mark Ticsay. Sila ang tumatanggap na pera mula sa mga tao ni Alcantara. Minsan sa bahay ko sa Valle Verde, minsan naman sa BGC parking. Pagkatapos nilang makuha ang pera, sila Mark at Paul naman ang nag-aayos o nakikipag-coordinate sa tauhan ni Speaker Martin Romualdez na si Jocelyn Sereño para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Una, sa North Forbes Park sa McKinley Drive at nang lumipat siya sa number 14 Nara Street, South Forbes Park. Gusto ko pong linawin, hindi ako nakikialam sa mismong proseso ng paghatid. Dumaan lang po sa akin ang pera na agad dinideliver kay Speaker Romualdez.
Ako lang po ang nagko-confirm sa text kay Speaker kapag nadala na ang pera sa bahay niya. At lahat ng ito, mula sa unang utos noong 2022 hanggang sa huling delivery noong 2025. Umabot sa mahigit 55 billion pesos plus ang naihatid sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. Madalas hindi nabubuo ang hinihinging 2 billion pesos bawat buwan ni Speaker, kaya iyan ang final total. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Ang listahan ng mga deliveries na ito, kung kailan, magkano, at saan dinala, ilalabas ko po kasabay ng video na ito. Noong November 2024, habang nasa proseso kami ng pagtatalakay ng budget, nakipag-meeting sa amin ni Speaker Martin si Yusek Jojo Cadiz. Sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ng Pangulo mula Setyembre hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM. Ayon pa kay Yusek Jojo, nang ipaalam niya ito sa Pangulo, ang utos sa kanya ng Pangulo ay mag-ingat at siguraduhin si Yusek Jojo lang ang maghahatid. Ang instruction po sa akin ni dating Speaker Martin Romualdez ay dalhin sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park at ibigay kay Yusek Jojo Cadiz dahil ito raw ang drop-off point na malapit sa bahay ng Pangulo. Sinabi rin po sa akin Speaker Martin Romualdez na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay sa number 30 Tamarind Street para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, koleksyon at deliveries na para sa Pangulo. Noong December 2, 2024, personal kong i-deliver ang 200 million kay Yusek Jojo Cadiz sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park. Ayon sa kanya, dadalhin daw niya ito sa bahay ng Pangulo sa number 41 Nara Street, South Forbes Park. Kasunod dito, noong December 5, 2024, muli akong nag-deliver ng 800 million sa parehong address at Yusek Jojo Cadiz pa rin ang tumanggap. Sabi niya, iyon naman ay dadalhin sa bagong bahay ng Pangulo sa South Forbes Park. Sa kabuuan, 1 billion pesos ang personal kong naihatid. Ako mismo ang nagbigay ng pera, kasama ang aking driver at mga tauhan. At lahat ito ay base sa direktang utos ni Speaker Martin Romualdez. At yan po nabuo ang kabuuang halagang 56 billion na ipinadala mula 2022 hanggang 2025. Pero kahit na i-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Well, if I am to categorize him or label him, he's a dead man walking. So, delikado yung buhay niya and the threats are real. Considering na yung mga personalities na idinawit niya dito sa 1.5 trillion flood control projects anomaly ay mga matataas, pinakamataas nga nadamay na dito ang Malacanang. So, at meron pang ibang mga kongresista and senador and district engineers, including bureaucrats na dinamay ni Saldico. So, yung buhay niya ay really in grave danger. Kaya nga, yung sinabi ni Ombudsman Remulla na he can secure the safety of Saldico, dapat ipakita niya talaga na sincere siya doon at kaya niya ang pag-secure nito dahil useless si Saldi na umuwi tapos may mangyayari lamang sa kanya. Attorney, ano ba ang nakikita po ninyo dito sa mga developments tulad na lamang itong kay video ni Zaldico na nagsasangkot kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at iba pang mga individual na kanyang nabanggit na dito po sa umano'y korupsyon o insertion sa budget po natin, Attorney. Kapanipaniwala ba o hindi itong mga naging pahayag po ni Zaldico? Well, explosive ito, no? As a lawyer and former PACC commissioner,
I would say na ito ay isang smoking gun. Of course, kailangan din eventually ni Zaldi na mag-execute ng affidavit. Probably he can go to one of the consulates or embassy ng Pilipinas abroad, kung saan siya, and he can execute the affidavit there. Pero itong pahayag niya, especially itong series of videos, these are really explosive evidence. Actually, ebidensya na ito pero kailangan pa rin ng formal affidavit or under oath na statement para ma-formalize lahat yan. Pero the video itself is evidence, Kasi remember, may mga cases tayo sa korte na yung mga media reports kino-consider na ebidensya. Oo. So, ito ay malaking basehan ito ngayon. In fact, ang mga reactions ng mga agencies, including itong ombudsman, no? Hindi naman negative or adverse kay Zaldi Ang sinasabi lang nila, kailangan niya mag-execute ng affidavit. But for all intents and purposes, in the meantime, pwede itong magsilbing lead sa mga investigators natin. Oo. At so, kailangan ba talaga personally siya mag-submit ng kanyang affidavit o pwede yung abogado na lamang po niya? No, he has to appear before, kung sa abroad siya, kasi merong risk, merong threat kasi, sabi niya, no? We are not defending him. I'm not defending him. By all means, he should be prosecuted for plunder. Pero ang sinasabi natin, because he's a co-conspirator, pwede siyang gawing witness rin as an adverse witness para to zero in on the other masterminds and big fish. So, pwede siyang mag-appear sa embassy or sa consulate ng Pilipinas abroad, kung saan siya ngayon, and then execute the necessary affidavit or sinumpaang salaysay. That will be valid in the Philippines. Oo. So, yun ang kanyang option ngayon. In the meantime na hindi pa siya pwedeng umuwi because I advise na kailangan siguraduhin ng gobyerno na secured talaga siya para magamit natin siya because what's the point in ordering him to come back to the Philippines and his life will be in grave danger or mamamatay siya. So, yun ang aking punto dyan. As a former litigator, meron din akong mga hinawakang mga witnesses before. So, siniguro namin ng DOJ under the Witness Protection Program na secured yung aming mga witnesses and maganda naman ang naging bunga noon dahil yung mga kaso na-prosper, na-convict yung mga akusado at ngayon buhay na buhay yung aming mga witnesses. Pasalamat din tayo sa Diyos na na-secure sila. Opo. Maganda po yung panahon na yon. Pero considering na sa panahon ngayon ni sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., attorney, alam natin yung tinutukoy ni Zaldi Co, mismo ang Pangulo. Sa tingin mo ay ligtas pa rin, safe pa rin ba si Zaldi Co sa ilalim ng administrasyon ito, considering na ang binabanatan o kanyang binabanggit dito sa mabigat na aligasyon na ito ay ang Pangulo, ang dating Speaker at iba pang miyembro ng gabinete ng administrasyon? Well, if I am to categorize him or label him, he's a dead man walking. So, delikado yung buhay niya and the threats are real. Considering na yung mga personalities na idinawit niya dito sa 1.5 trillion flood control projects anomaly ay mga matataas, pinakamataas nga Nadamay na dito ang Malacanang. So, at meron pang ibang mga kongresista and senador and district engineers, including bureaucrats na dinamay ni Zaldi Co. So, yung buhay niya ay really in grave danger. Kaya nga, yung sinabi ni Ombudsman Remulla na he can secure the safety of Zaldi Co. Dapat ipakita niya talaga na sincere siya doon at kaya niya ang pag-secure nito dahil useless si Zaldi na umuwi tapos may mangyayari lamang sa kanya. Nagkakaroon ba, nakikita ho ba ninyo doon sa mga testimonya ng mga resource person ng Senate Blue Ribbon Committee, ng mga dating DPWH officials at mismo itong si Orly Gutesa, nagkakaroon ng koneksyon yung kanilang pamahayag at mismo kinumpirma yan ni Zaldi Co, attorney. Ano bang masasabi mo doon? Well, ang tawag natin dyan sa batas under the rules of evidence ay corroboration. No? So, nagkakaroon ng connection na ngayon na corroborate yung testimony under oath before the Senate Blue Ribbon Committee ni ex-Sergeant, Marine Sergeant Gutesa, si Orly, at yung sinasabi ngayon ni Zaldi Co. In fact, pinatunayan na ngayon yan sa video na meron talagang mga deliveries of mga malimaletang pera at kasama ni Mark Texon and Paul Estrada, itong si
Sergeant Gutesa. So this strengthens the testimony under oath of Sergeant Gutesa before the Senate Blue Ribbon Committee. So itong sinasabi natin na corroboration. However, to really put everything in order at saka makumpleto ang istorya, dapat hanapin yung dalawang staff ni Zaldico na sina Estrada at Texon. Nasaan na ba sila? Oo, kasi pag nag-testify sila, makukumpleto na natin yung whole story. And I think with that, we can secure a conviction. Now, I'm not saying that the president can be convicted because he is the president and enjoys presidential immunity. But siguro, for purposes of indicting and seeking conviction and punishment of the other co-conspirators, malaking tulong ito pag na-bring natin together at na-execute na ang mga affidavits ni Naco, Estrada, Texon, and of course, Orly Gutesa, yung kanyang testimony under oath, nasa transcript na yan ng Senate Blue Ribbon Committee, magamit natin yan and other evidence. So, malaking bagay yan and the case will be very strong. Dahil remember, ang damage dito hindi lang sa sambayan ng Pilipino Itong anomalya ng ito ay nakadamage or injure sa gobyerno mismo. So there is undue injury to the government, and so we have to seek justice and secure justice for the people and for the Filipino government.